Senator, yung pong 19th Congress, no, ang Senado will convene on June 6. Okay? All right. Tama po yan. And if you recall, they haven't taken cognizance yet, no, sa floor, sa plenary, nung impeachment complaint na iyon na inihain po ng Kamara. Opo. Tama po yan. Tama po yan. Okay. May obligasyon po ang Senado to take it up pagbukas nila sa June 6 ba yun? Opo. Pagbukas ng session. Okay. Obligado sila may saligang batas. Okay. Opo. Sir, kapag po sila'y tumalakay doon at sabihin na natanggap namin ito, obligado ba rin sila na i-convene ang Senado bilang impeachment court? Obligado po sa ating saligang batas pag dumating po ang impeachment complaint sa Senado, tungkulin po ng Senado na to convene the impeachment court agad. Okay, opo. So kapag po mag-convene sila, obligado ang mga senador to take their oath as as senator judges. Tama po yan. Okay. So obligado po silang magsimula na ng impeachment process. Tama po yan. Sa saligang batas po yan, yun ang sinasabi. Okay. Ang question po ni Senator Tito Soto o ng iba is that aabutan po ng adjournment, no, ng pagsisarado po ng 19th Congress itong impeachment court na ito. Will it be still valid yung pong impeachment complaint na kanilang tatalakayin on June 6? At yun ho bang mga senador na nanumpa bilang senator judges ay carry over po ngayon pong 20th Congress, Senator? Unang-una, Ted, ang impeachment court na bubuuhin sa June 6 ay buhay hanggang June 30. Liwanagin natin, hindi yung pwede pong talakayin ang kailangan talakayin ang impeachment complaint umpisa sa June 6 hanggang June 30. Yan po ang buhay ng 19th Congress. Ngayon, pagdating sa 20th Congress, iba na ang mga senador. At yung 19th Congress, where the impeachment complaint was filed, will expire. Tanong, mayroon bang kapangyarihan ang 20th Congress, pati yung Senado, na ipagpatuloy ang inumpisahan ng 19th Congress? That's an open question. Ngayon lang po mangyari yan. 2 beses po ako naupo as impeachment court, as Senator Judge. At ako po ay Secretary of Justice ng ilang taon, 4 na taon. Yan pong issue na yan ay hindi po nare-resolve. Kaya po ang mangyayari ganito, sa aking tingin bilang abogado, pagpasok ng 20th Senate, 20th Congress, ang gagawin ng kampo ni Vice President Duterte, i-questionin po ang jurisdiction ng 20th Congress. At ang unang magde-decide po niyan kung may jurisdiction o wala ay yung 24 senators ang impeachment ang senator judges. So ulitin ko lang, ang unang magde-decide sa question ng jurisdiction ay yung 24 na senator judges. Ano man po ang decision nila ay dadalhin po sa Korte Suprema yan. Halimbawa, sabihin natin ang 24 na Senate Judge sabihin, may jurisdiction kami dahil ang Senado ay continuing body at naumpisahan na ito ng Senado bilang impeachment court, patuloy po ang aming jurisdiction. Hindi po mawawala dahil sa nag-expire yung 19th Congress, kaya ipagpatuloy namin ang paglilitis ng kaso dito po sa impeachment court. Yung decision na yan na gagawin, kung yan ang gagawin ng impeachment court, dadalhin ng kampo ni Vice President, kung gusto nila, dalhin nila sa Supreme Court on a question of jurisdiction. Ngayon, so that's one scenario. Kung sabihin ng impeachment court, wala na kaming jurisdiction dahil sa yung nagbuo ng impeachment court ay nag-expire na ang Kongreso. Yan po ay dadalhin din kung gusto nila
dadalhin ng House of Representatives bilang impeachment prosecutors doon po sa Supreme Court to decide on the question. So, yan po, Fred, ang sinasabi namin bilang mga abogado, yan po ay case of first impression. Ang unang-unang kaso na ganyan. Hindi ko alam po ang jurisprudence sa Amerika dahil hindi ko man napag-aralan ng masinsinan nito. But just painting the next steps, yun po ang aking nakikita.